akong nakikita, parang nakikita ko lang yung sarili ko. Parang wala akong kausap. So, mahirap magturo kapag wala akong nakikitang mga muka. So, yun. Coach. Mahirap nga yun. Totoo, totoo. So, yun. Sa lahat ng magtatanong is dapat mag-on cam po tayo. So, tuloy na po kayo mag-raise ng hand. Paunahan lang po ito is meron po tayong mga pila. So, pila po yan sa mga mag-raise ng hand. Tapos yung mga magtatanong naka-on camera. Okay? So, raise ng hand yung mga gusto magtanong. Okay. Okay. So, ngayon, bago tayo mag-start, okay, bago tayo mag-start, meron ako lang announcement sa inyo is favor sa inyong lahat. Meron po kasi akong ginagawang MSB 3.0 at tinatapos ko na po siya. Kaya papamimigay ko itong MSB 3.0 sa lahat ng mga estudyante ko na mag-fill up ng form galing dito sa website na ito na ilalagay ko. Dito sa msbacademy.online/success form. Nilagay ko po sa comment section yung link. So sa mga hindi pa nakakapag-fill up po ng form, mag-fill up na po kayo kasi lahat lang po ng mag-fill up dito is sila lang po yung mayroong mga bonuses in the future. So, bakit may success form? Kailangan ko po kasi malaman kung ano yung mga struggles nyo ngayon at kung ano yung mga pwede kong gawin at ilagay sa MSB 3.0 na para makatulong pa sa inyong lahat. Okay? Nakita ko rin dito yung success rate. Kasi dito sa success form, kasi kaya sa success form siya, success rate po siya. Ibig sabihin po nun, makikita ko po dito, ilang percent ang mga estudyante ko ang meron ng resulta. Okay? Gusto niyo ba malaman kung ilang percent? Base lang ngayon hindi pa kasi puno pero base lang ngayon. Gusto niyo ba Oo malaman? naman, Coach. Yes, Coach. Yes, sir. Matik, Okay. matik. So sa MSB is meron po tayo sa lahat ng nakapagtapos ng module, like from start to finish, nakapagtapos ng lesson, gets nyo? Tapos nakagawa ng portfolio, yung dalawang criteria na yon, it's an indicator. Ibig sabihin nun, nag-i-implement na sila. Tama, mali. Di ba? So, yung mga nagtapos na ng modules at lesson at yung mga taong nakagawa na ng portfolio, ilang percent sa kanila ang mayroong resulta? The answer is, sa ngayon pa lang, there's 2,000 people na nag-fill up ng form. Sa ngayon pa lang, hopefully tumaas pa, is 86%. Wow. Yes. Pero, disclaimer lang Disclaimer lang. Ito ay sa mga nakapagtapos ng mga modules at lesson at sa mga nakagawa ng portfolio. 86%. Okay? At nakita ko dito, syempre meron akong tinanong dito sa form na to, Ito po ako kasama dyan, Coach. Ilang weeks sila. Natapos ko nang mapanood yung module, Coach, pero wala pa akong nasisimulan dahil sa mga kakulangan sa akin ngayon. Yes, huwag ka mag-alala, Leticia, kasi dito sa mga nag-fill up ng form, lahat ng mga walang clients, walang kinikita, meron po ako doon tinanong kung ano ang reason kung bakit ka walang kinikita ngayon. At nakita ko yung data sa mga hindi kumita. Hindi lang to 90%, 99%, this is 100% sa mga hindi kumikita ngayon. Okay? Sa 100% na hindi pa kumikita ngayon sa MSB, nakita ko dun sa form na yun, is unang-unang wala silang portfolio. Pangalawa is hindi nila natapos from start to finish yung kanilang module. Pangatlo is meron silang time management problem. Problem. And pang-apat is wala silang courage to implement my strategy. Kumbaga wala silang lakas ng loob na kinakabahan pa kumbaga. So yun yung apat na reasons sa nakikita ko ngayon doon sa mga hindi kumikita. Pero sa mga nag-implement, tapos yung may tapang na gumawa ng strategy or ng step 1 at may portfolio na, nakita ko naman na 86%. So ibig sabihin nun guys, napakalaki ng inyong
Kumbaga ito lang yun eh. Possibility. Oo, tama. Napakalaki ng possibility kapag in-implement nyo. So, sa inyo, sa mga nanonood ngayon na walang resulta, just take the courage to do it. Promise. Ang taas nun, 86%. 86%. Basta ginawa lang nila yung tinuro ko. So, just do it. Kumbaga, sabi nga ng di ba, na Nike, just do it. Kaya siguro ayun yung ng Nike. Basta Naging ako, tagline. coach, never surrender. Oo, tama. Kasi nakita doon guys, sa mga kumita na ha, nakita ko doon, fast learner sila, fast yung kanilang pag-i-implement. Kasi tinanong ko rin sa form kung ilan weeks bago nila matapos yung modules, ilang weeks bago sila mag-implement, ilang weeks bago magkaroon sila ng client response. Kahit response lang, kahit hindi pa yung client, kahit response. Nakita ko, after kagad nila mag-aral ng module, nag-implement kagad sila. And after averagely 2 weeks to 3 weeks ng pag-i-implement, nakakuha sila ng first client response at within less than 30 days is nakuha na kagad nila yung first paying client nila. At sobrang dami ko nakita doon na kumita na ang formula, kumbaga ganito yun eh. Kaya meron tong success form para malaman ko kayong lahat. Kasi hindi ko kayo kayang isa-isa na tanungin, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Di ba? Ang dami nyo eh. So itong form na to, ito tong indicator na to para malaman ko kung saan ba nahihirapan. Anong reason kung bakit walang client? Anong reason kung bakit may client? Gets nyo? Kumbaga malaman ko yung formula kung bakit wala kang client. Ano yung formula kung bakit meron silang client? Para malaman ko kung ano yung kumbaga reason na hindi lang haka-haka. Kumbaga, I don't base my actions ngayon based lang sa nararamdaman ko sa inyo. Based na to sa data. So for example, kapag nasa data ko, nakalagay doon, like 88% ng mga hindi kumita, hindi nag-start dahil wala silang courage to start. So ang gagawin ko sa MSB 3.0, mag-o-offer ako ng mini course about mindset, foundation, or about, pagiging confident or sa communication wise, etc. Kumbaga doon ako magbabase ng gagawin ko based doon sa form na i-fill upan nyo. Makasingit lang po ako, coach. Sa akin kasi gusto ko man mag-progress na kasi natapos ko na yung module, no. Gusto ko man magsimula pa isa-isa sana. Ang problema ko kasi ako ngayon, nasa Malaysia ako ngayon, domestic helper. So may trabaho ako. So, natapos ko yung module through singit-singit lang ba, silip-silip lang sa mga modules, nood-nood siya. Ang problema ko, bukod sa wala akong bank account, hindi ako maka-open. Mayroon akong BDO pero hindi ko siya ma-open online. So, hindi ako makapag-start. Then, yung SIM card na nabili ko dito, walang signal dito sa loob. Actually, Leticia, you have so many kapwa, estudyante sa loob ng academy na same ng inyong sitwasyon ngayon. Kaya ang ginagawa ko ngayon, sa bago kong ginagawang MSB 3.0, lahat ng mga struggles niyo, gusto ko sanang yung wall na kung saan kayo hindi na nakakatawid, dahil lang merong wall, doon ako mag-ano. Nag-aantay pa ako na dumating yung Sunday para makalabas or makakilos na ba. Hopefully, next month sana makabili na ako ng laptop dito. Oh, okay. Para magamit ko. Okay. So ngayon pala guys, buti na sabi ni Leticia na bibili siya ng laptop. Nakita ko rin pala sa form guys, wait lang, i-recheck ko lang yung form. 70 to 75% na lahat ng mga kumikita is meron silang laptop. So, hinala ko rin yon na isa rin siya sa mga reason kung bakit sila nagkakaroon ng client. Hindi ko alam kung bakit, siguro mas mapadali yung work or what. Pero doon kasi ako nagbe-base kung ano yung majority. Mahirap kasi yung sa phone lang, coach. Maraming, kumbaga, pag clinic mo yung isang nawawala siya. So, magpapaulit-ulit ka kung gusto mo magsimula. Okay. Kumbaga, hassle masyado pag sa phone lang. Yes. Makakatulong naman ako sa Leticia. Huwag ka mag-alala. So, ngayon guys,
sa ano natin, sa success data is gusto kong malaman is sino ba yung kumikita sa hindi kumikita, ano yung reason bakit kayo kumikita at hindi kumikita. So, doon ako magbabase kung ano yung gagawin ko sa MSB 3.0 na sinushoot ko ngayon. Gusto ko lang mag-add ng additional modules or ng lessons para makatulong sa inyong lahat. Okay, sana lang talaga na ma-appreciate nyo yung effort na ginagawa ng MSB team para magkaroon kayo ng mas magandang resulta. Kasi nung akala ko kasi nung una, guys. Appreciate. Coach, ang hanap ng client sa YouTube, yung mano-mano coach. Yung maghanap ka mismo sa YouTube, coach. Marami na akong napasukan dun, coach, kaso walang nag-reply sa akin. Tinatry ko din i-edit yung mga video nila tapos ini-email ko sa kanila. Kaso sila nagre-response, coach. Okay. So don't worry, guys. Gagawa naman ako ng module doon sa loob ng MSB 3.0. Ano yung mga reason ko bakit hindi kumikita? Para ito rin yung i-recheck. For example, nakalagay doon, ito yung mga reason kung bakit hindi kumikita. Firstly is 86% ang hindi kumikita. Nakalagay doon is wala silang portfolio. Next naman, ganyan-ganyan. Kumbaga, may problem tapos solution. Kumbaga, doon ako tutulong ngayon. Okay, sana siguro na appreciate nyo yung effort na ginagawa namin dito sa MSB community para mas maano. Ano yan? Yes. Yes, marami pa dito, guys. At hindi lang yun. Basta marami ang mga magagandang bagong pasabog. Ako, coach, so ulitin wala ko. pa akong portfolio. Hindi pa ako nakakagawa. Yes, yun din yung isang problem din. So guys, pumunta kayo dito sa www.msbacademy.com/online/success form. So nilagay ko po dito sa comment section ng ating link so you can fill up the form and yun. Pati guys, kasi ito yung kwento ko nun kung bakit ko ginawa tong success form. I want to know kasi guys, gusto ko malaman kung ano ba yung totoong reason kung bakit yung ibang estudyante is hindi nagkakaroon ng resulta. Kasi merong mga ilan-ilan na nagpapa-refund sa akin. Tapos sinasabi nila wala daw silang resulta. Tapos inisip ko naman na hinala ko lang to kapag tinatanong ko sa kanila, sige, ito lang magpa-refund. Basta bigyan mo lang ako ng basta within 30 days ka at meron kang 3 requirements. Yung may portfolio, meron kang outreach sa clients at meron ka man lang nakausap naman lang na kahit 1, 2, 3 clients. Pas wala silang mabigay. So ang hinala ko, baka mamaya yung iba is walang resulta kasi hindi gumagawa ng paraan para i-implement to. Hinala ko lang yun. Ayaw ko naman maghinala lang. Baka mamaya ang tunay na rason is baka mamaya hindi talaga gumagana yung strategy ko. Baka mamaya yung strategy ko luma na. Or baka mamaya yung tinuturo ko bulok na or hindi na talaga gumagana. So, dalawang to rin mangyari. Kailangan ko malaman. Kung nalaman ko na strategy ko pala ang problema, i-close down ko na tong MSB Academy. Kailangan ko na mag-explore ng new strategy at effective strategy. Hindi na ako mag-accept ng enrollment. Pangalawa naman, kung ang naging reason naman is dahil lang hindi nag-i-implement, gagawa na lang ako ng mas magandang MSB 3.0 para sa mga estudyante ko na walang mga resulta. And gumawa ako ng form at thank God na lamang ko na lahat ng mga nag-implement, 86% yung kumikita. Oo. At ano lang to ngayon pa lang to. Marami pa yun. Hinala ko. So ngayon, nalaman ko na 86% na nag-implement yung kumita. At yung hindi kumita, kaya pa hindi kumita kasi hindi nag-implement or kinakabahan or time management or kulang sa oras or singit-singit lang yung kanilang schedule. So yun yung gusto ko ma-break yung barrier. Nalaman ko, buti naman gumagana pa rin yung strategy ko. Kasi ayun yung una kong hinala. Kasi I created this MSB 2.0 way back 2022. So hinala ko talaga, akala ko hindi na gumagana. Pero thank God, gumagana pa rin siya until today. So ngayon, sa mga ng success form, mag-fill up ng success form, mag-fill up na kayo. Hindi lang, nag-fill up lang kayo tas wala na. Mag-fill up kayo para dito ako kukuha ng mga tao, bibigyan ko ng libreng access ng 3.0, out of organic marketing at yung mga MSB secret files na templates, mga scripts. At hindi lang yun, guys. Yes, don't worry. At hindi lang yun, guys,
is mamimili ako ng 50 na estudyante dito sa MSB Academy para i-invite ko sila sa free na 3-day beach bootcamp outing, all expense paid from transportation to pagkain to accommodation. So, paparaffle ko lang yon. So, yon mag-fill up kayo guys dahil malaking tulong yung ating form para malaman ko kung ano yung problema ninyo at kung ano yung formula na mga naging may resulta na dito sa MSB. Ay guys, di ba napanood nyo na yung MSB Ball? Nakita nyo, merong 14 na inawardan kong milyonaryo. Meron nag-fill up doon na kumikita ng million din. Pero hindi siya pumunta sa MSB Ball. Sa malupit pa nun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, napakadami nila. Tahimik lang sila. Ayaw siguro nilang ma-expose. Pero yun nga guys, marami palang may resulta dito. Hindi lang sila nagsasabi or kumbaga fineflex sa social media or pinopost sa community natin. Yun lang ang gusto kong iparating sa inyo guys. Na sa mga walang resulta dyan, huwag kayong mag-alala. Ang mga walang resulta dyan sa inyo ngayon, isa lang ibig sabihin yan, kulang lang kayo sa courage at implementation. Kaya ginagawa ko itong bago para malaman nyo kung ano yung gagawin nyo, the next step. Walang time, sir. Oo, kasi may success is not only dun sa mga dami na nag-enroll. Yung success ko is mapupunta sa inyo. Basta maging successful kayo, successful na din ako. Gets nyo? At ang gusto ko lang mangyari guys is kapag kumita kayo na napakalaking pera or kumita na kayo sa MSB, please post your journey sa social media natin. Kasi malaking impact kasi yon sa mga kapwa student or sa mga kabatchmate nyo na magiging inspirasyon kayo na posible pa rin. Okay? Kaya sinabihan ko rin yung mga naging successful sa MSB, mga nag-fill up ng form na mag-post sila ng kanilang testimonial para makaka-inspire ng ibang mga tao. Kasi nakita ko talaga majority hindi nagtitake ng first step dahil wala silang courage or natatakot. Ang kulang na lang is to inspire them na kaya pa din nila kahit gano'n yung sitwasyon nila sa buhay nila. Okay, so mag-start na po tayo mag-Q&A. So paki-fill up yung form kapag hindi nyo pa na-fill up. So mag-start na po tayo mag-Q&A. So meron ako nabasa dito. Thank you. Medyo marami nagsabi na pumayat daw ako. Thank you. Nawalan po ako ng 6 kilos in just 2 months. Yeah, kasi binabash ako eh. Sabi sa akin, yung double chin ko daw lumalabas na eh. Sabi ko, sa bagay, kailangan ko na alagain yung aking sarili kasi puro na ako negosyo eh. Yun din guys, so mag-start mo tayo mag-Q&A. So ready na ba kayo at thankful ba kayo sa ginagawa naming plano ngayon at sa paparating? Yes. Nakitulong. Of course. Okay, thank you. Ready ba guys? Type G, type G. Letter G. Game na ba kayo? Para ano na tayo? Nasaan niyo? Turn on office aircon. Okay. G. Okay, game na. Gina. Okay, game na tayo. Okay, ang unang magtatanong po sa atin ay si Letecia Cantos. Ay, ako pala unang-una ako. Ako coach dito, so marami akong kumbaga hirap i-catch up. Unang-una na dyan sa pagdating sa computer. Kasi literally wala talaga akong alam. Sa cellphone ko, ang alam ko lang Messenger, WhatsApp, yun lang, YouTube, TikTok, yun lang. Yung other things na nakikita ko dito sa screen ko, hindi ko alam kung paano gamitin. Lalo na hindi ko alam paano yung mga mag-edit, kung anong pipindutin. So, yun ang struggle ko talaga. Okay, Leticia. So, Ma'am Leticia, can I know your age? Pwede ba matanong or medyo private na po? Okay lang po sir, 43 years old na po ako. Okay, so Leticia, you are 43 years old. So, dito kasi sa success form natin, i-recheck ko ulit Sa success form natin, meron po tayong age dito. At mag-fill up po kayo dito ng age. So malalaman ko dito kung
Sino yung pinakamatanda sa pinakabata? Ang pinakabata natin is 16 years old. Ang pinakamatanda natin is 54 years old. So yung 54 years old hanggang 38 years old is nakita ko dito, ang pinaka main reason nila is dalawa lang. Hindi naman sila is yung walang courage. Babasahin ko mismo yung kanilang majority na sinasagot. Hindi daw sila tech savvy at hindi daw wala daw silang time. So yung 54 years old hanggang 38 years old is nalaman ko is ang pinaka main reason kaya wala silang resulta dahil hindi sila tech savvy at wala silang time. So in short, nag-isip ako ng paraan para sa mga ganong age gap na pumupunta sa MSB Academy. So I created a course dito sa MSB 2.0 na ang module niya is for non-tech savvy. So explain ko doon step by step kung ano ba yung Google Sheet, Google Meet, ano ba yung mga online chat.ph, ano ba yung mga pinaka-basic lang. Kasi nung nahalata ako sa bagay, kasi kung ako yung nagtuturo, hindi ko na kailangan i-explain kasi alam ko na kung ano yung mga ganong mga bagay. Kasi akala ko lahat ng tao alam na yon, pero meron pa rin talaga na mga tao na hindi alam kasi hindi naman sila lumaki na may computer sa tabi nila. True, coach. Kaya nararamdaman ko yung struggle mo. Yan, nararamdaman ko yung struggle mo, Leticia. Kaya handa akong tumulong at gumawa ng module para makatulong sa iyo. Mag-abang ka na lang siguro by June 28 to July 28. Okay, Leticia? Thank you, coach. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Thank you sa iyo. At sa mga tao dyan, sa mga nag-i-struggle dyan, huwag kayong mag-alala. Nandito ako sa tabi nyo para tumulong talaga. Okay? Nag-enroll kayo hindi lang para sa course lang. Nag-enroll kayo kasi naniwala kayo sa akin. Kaya ang goal ko ngayon is bigyan ko kayo ng mga resources at mga other things na kailangan nyo. Pero lagi yung tatandaan, lagi ako nandito para tumulong. Pero hindi ko kayo maaangat kung kayo mismo nagpapabigat sa sarili nyo. True. Okay? True. Okay. Yun lang naman. Next tayo. Thank you. Okay na yan, Leticia? May tanong ka ba? Wala na. Okay na yun, coach. Okay. Buti na sabi mo. Kaya malaking tulong talaga guys yung itong form kasi nalalaman ko talaga dito kung ano yung age na nahihirapan. Actually nga, pati nga sa pagiging successful, tinanong ko din doon, breadwinner ba sila ng family? May anak ba sila? Bumukod na ba sila? Para malaman ko, indicator ba ang success kapag meron silang responsibilidad sa buhay? Yun yung mga tanong din na nakita ko. Ayun yung mga nakita ko doon na tinanong ko. Kasi gusto ko talaga malaman kung ano talaga yung pinaka-ano. Ano yun? Singit lang. Sige. The reason why kaya din ako naniwala sa'yo. Kasi yung nanay at tatay ko, by this time, matanda na talaga. So, nakapangako ako doon ng, kumbaga, bahay. Kahit paano maganda-gandang buhay sana. Pero until now, hindi ko pa nabibigay. So, hoping ako napadpad ako sa iyo, so hoping ako na sana makamit ko. Yes. Okay. Don't worry, Leticia. It's okay to doubt someone dahil kasi ito lang yung problem natin guys If hindi tayo nagiging successful or hindi tayo umaangat sa buhay, hindi natin sinisisi ang sarili natin Sinisisi natin yung ibang tao Hindi man lang ako or ito rin yung isisi rin sa magulang nyo. O ito rin yung isisi sa nakapaligid sa inyo. Ito rin yung isisi sa mga kaibigan nyo. Pero never nyo tinuturo yung sarili nyo. Number one or step one ng buhay natin is kailangan meron tayong accountability sa buhay natin. Kumbaga, kung ano yung nangyari sa buhay natin, hindi ito dahil nangyari lang sa buhay natin. Pinili natin to. Pinili yung path na to. Napadpad kayo somewhere or some place dahil there's a reason kung bakit kayo nandito. Kaya naniniwala ako guys na everything happens for a reason. Hindi naman kayo mapupunta dito or hindi naman kayo nasa ganyang sitwasyon dahil gusto lang mapasama kayo ng Diyos. Yung Diyos, may plano yan sa'yo sa buhay nyo. Kaya kung nasa pinaka-lowest point kayo sa buhay nyo or kapag nahihirapan kayo sa buhay nyo,
there's an acceptable reason kung bakit yan pinaramdam sa'yo or hinarap yan sa'yo. Baka naman it's to be, to grow yourself, or hindi natin alam. Hindi nyo talaga alam. The universe is so super mysterious, pero it's right in front of yourself na basta pag nahihirapan kayo, huwag kayong mag-quit. Yun lang naman. Coach, Yes? Coach, baka pwede naman po mag-suggest na Yes, mga sure. kagaya namin may edad na ma-prioritize mabigyan ng MSB 3.0. Yes? I'm 53 years old. Mm-mm. Ikaw ba si Louie Pwede po? Lumban? Hindi. Dito ako po si Huxley. Huxley de Okay. Lanza po. Kasi meron dito sa success data form na kasing age mo din, 53 years old, Louie Lumban. But 46 po ako. But I coach. Bago pa lang. Okay. Okay. So sa mga kagaya mo, Josh Velocia, is don't worry dahil meron akong ilalabas sa MSB 3.0 na sinabi ko naman kay Leticia na magkakaroon kayo ng for non-tech savvy na module. Kumbaga ituturo ko doon yung pinaka-basic sa computer or sa applications na hindi nyo alam dahil yung inyong generation is hindi na naabutan yung ganun sobrang maraming technology. Kaya this MSB 3.0 is makakatulong talaga sa inyo. Okay? Salamat po, Coach. Oo. Pati naman sa mga, hindi lang naman ako tutulong sa mga matatanda na or sa mga respected na mga tao na mas matanda pa sa atin, tutulong din naman ako sa mga bata na katulad ng 15 years old na mayroong nag-enroll or what. Lahat ng I think. Yes. Lahat ng what do you call this, lahat ng sitwasyon niyo sa buhay, nakikita ko dito sa form. Doon ako naghahanap ng paraan. For example, nakita ko sa mga hindi naging successful, nakita ko nakalagay doon is dahil wala pala silang laptop. So maghanap ako ng way or gumawa ng course na sa mga kumita na using a phone, gagawa kami ng mini tutorial kung paano niya na-hit or paano siya kumita using phone para ma-replicate niyo yung process na ginawa niya. Kumbaga, isa yon sa mga paraan na ginagawa ko ngayon para sa inyong lahat. Kaya gusto ko malaman kung saan kayo nag-i-struggle. So, mag-fill up kayo ng form. Okay? Yun lang naman. Thank you. Hi, Coach. Salamat. Thank you. Thank you sa inyo. Okay. Next naman tayo kay Floyd Lester Miranda. Hello, good evening po, Coach. Coach, ang tanong ko lang po, Coach. Alam ba, may nakuha kang client, ano ba sa real estate? Kailangan ba may alam ka dun sa real estate? Para makuha ka nila. Ang kailangan mong malaman is kailangan mong yung service, hindi yung mismong niche nila. Pero plus points na yun, kapag alam mo yung mismong business nila. For example, ganito, hinire ka ng isang milk tea shop na gumawa ng kanilang menu para mag-design. Kailangan mo ba malaman kung ano yung negosyo nila, kung paano ba maging milk tea owner, and etc. Hindi naman, 'di ba? Kailangan mo lang, for example, real estate. Meron akong client na real estate. Hindi ko naman kailangan malaman kung paano ba yung real estate na 'yan, 'di ba? Hindi ko naman kailangan malaman kung anong ginagawa niya. As long ang service ko, doon ako may alam. For example, sabi niya video editing, kailangan ko yun yung service ko sa kanya. Tapos nabigay siya sa akin ng file na nagtuturo siya. Yun, edit ko na lang. Hindi ko na kailangan matutunan kung ano pa yung ginagawa nila. Kailangan mo na lang matutunan, pinaka-priority mo is yung skill. Hindi naman, ito kasing outsourcing kasi guys, is you provide the job on your employee. So hindi mo na technically kailangan matuto yung skill set na yon. Kailangan mo lang siguro yung basic. Kasi maloloko ka ng inyong tauhan kung hindi mo alam yung ginagawa niya. For example, nagpapagawa ka ng bahay. Wala kang alam sa bahay kung paano magpagawa. Kung yung contractor mo, binigyan ka ng bill na sinabi sa'yo na okay, gagawa na kami ng bubong ng canopy para sa dirty kitchen mo, ito nakalagay 200,000. Siyempre, bilang isang tao na walang alam, oo, ka na lang.
Gets mo? So, in order to need na hindi ka lokohin ng contractor mo or ng empleyado mo or ng service provider mo, kailangan mo rin malaman kung paano ba. Kasi pag sinabi ng client, ay pag sinabi ng empleyado mo, inutusan mo siya, nagawa ka ng 1 minute na TikTok video, pa sinabi niya, okay, it will take me 3 days to complete. Ini-scam ka na. Doon pa lang, sa mga taong hindi alam yon, isa na nasa isip nila, baka 3 days talaga siya matatapos. Pero not knowingly, it can just take you 2 to 3 hours to complete that. Tapos binayaran mo siya ng 3 araw to complete just 1 video. Gets mo? So you don't need to know the mismong skill set, pero you need to know the basic knowledge about your services. Kasi maloloko ka kung hindi mo alam. Isipin mo na lang ikaw ay isang, yun nga, parang ganito eh. Isipin mo na nga lang talaga is ikaw yung meron kang negosyo na gumagawa kayo ng bahay. Ganon din yung sa atin eh. Maghanap ka ng contractor na gumawa ng bahay ng client mo. So middleman ka lang. Ganon yun naman, di ba? Sa mga nagpapagawa ng bahay. So ngayon, kapag si client nagsabi na gusto kong gumawa ng bahay, tapos binigay mo kay contractor mo, gawin mo yung bahay na yan. Tapos sinabi ng contractor mo na hindi po yan 8 million, 10 million po yan. Pero in reality, 5 million lang talaga yung cost to do that. Kumbaga, ginogoyo ko na kasi hindi mo alam. So kailangan mo lang, hindi mo naman kailangan malaman kung paano maghalo ng semento. Hindi mo naman kailangan malaman about engineering or architecture. Ang kailangan mo lang malaman yung mga basic. For example, sa bills or etc. Ganon din dito sa MSB Academy. You need to know the basic lang doon sa services na pinoprovide mo. Okay? Mali ba sa'yo? Malinaw po, Coach. Okay. Sige. Thank you. Thank you sa'yo. Thank you po. Okay. Yung mga next na magtatanong guys sa open camera ha. Okay. Next naman natin si Manzor Ajok. Hello, Coach. Hello. Yung sa akin, Coach, kumbaga, nakapag-start naman na kasi ako na mag-freelance sa pag-video edit. Ang sa akin, Coach, kasi, nung nagsisimula kasi ako, parang na-overwhelm ako sa, yung, kung ano yung niche na gagawin. Pero ngayon, video editing yung napili ko. Parang, ang tanong ko lang po, kung meron po ba tayo yung talagang parang roadmap, kumbaga, pag na-reach na to yung, parang yung goal ba? Yung parang, yung roadmap po, kapag na-reach na to yung ganito, may next na step na naman, tapos may next step na naman, yung ganun po. Okay. So, you're not asking a question, you're asking for a suggestion. Tama? Parang ganun na rin po. Kasi, may times po kasi talaga na-overwhelm ako sa kung ano ba talaga yung gagawin ko or what. Parang syempre dahil sa marami naman po kasing knowledge na dun sa MSB na parang may times na nakakalito po, ganun po. Parang na-overwhelm po talaga. Kailangan mo, Okay. sir. Focus. Actually, Manzor, correct ko lang baka hindi kasi overwhelm yung baka knowledge Just overload. what you want to do. Yes. Baka knowledge overload. You need. Totoo yun. Actually, nakita ko, guys, share ko lang. Nakita ko kasi sa MSB success form or success data ko. Nakita ko doon yung mga hindi kumikita, nakita ko. Yung mga ibang nagtapos doon ng mga module, ang bilis. Ang bilis talaga. Stupid masyado. Pag binilisan nyo kasi guys na pag-aralin yung lahat, hindi, gets mo? Kasi dapat ganito eh. Manood, pag-aralin, lagay sa utak, implement. Okay, next module. Kasi kapag Apply. bro, is tama nga yung sinabi ni kanina, yung isang estudyante, sabi nga knowledge overload, sabi ni MJ. Knowledge overload siguro yung nangyari sa'yo. Kaya mo ina-ask siguro kung ano yung step-by-step na plan. Gets mo? Apo. Pero Lalo. ang suggest ko naman sa'yo,
Yung nandun kasi sa module, that's chronological order. Ibig sabihin nun, step by step doon tinuro ko naman. Kung paano magkaroon ng client, saan na ba yung outsourcing, paano yung freelance. Halos lahat naman ng tanong nilagay ko naman doon eh. Siguro lang, hindi mo lang alam kung ano yung uunahin mo sa sobrang daming mo natutunan. Tama ba? Sana all maraming natutunan. Actually, coach, nasa ano na ako eh. Na-stuck kasi ako, coach, sa ano eh, sa learning dun sa skill. Tapos, yung, syempre, di ba, yung sa sinabi nyo po na kailangan alam po muna yung ginagawa kahit basic lang para hindi magoyo, ganun. Kumbaga, parang papunta na po ako dun sa next step na yun. Yung para dun sa, para mag-hire na rin ako ng mga, yung i-outsource ko na rin po. Papunta na rin po ako dun. Kumbaga, parang, ang ano ko lang din po, siguro yung, yun nga, yung roadmap nga lang din po, ganun. Okay, sige. So, nakapag-fill up ka na ba ng form? Opo. Ay, may tanong din po pala ako doon kasi nang nag-fill up ako ng form, parang ganun din yung nangyari. Parang, ano ba yan? Yung fully overload din yung ano, yung form. Okay. Tuloy kayo mag-fill up ulit, tapos, mag-fill up na lang po ulit. Okay. So, yun nga, kasi tinatanong kita kung nag-fill up ka ba kasi marami nag-suggest doon for a roadmap kasi marami rin na information overload. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, ang una kong hinala is baka wala kayo natutunan sa loob ng MSB. Pero anong nangyari pala, yung iba doon may natutunan, pero sa sobrang daming natutunan, hindi na nila alam kung saan magsisimula. Kumbaga, parang kalat-kalat po. Oo. Parang naging kalat-kalat. So, natutunan nila, ganito pala. Okay, gagawin to, ganyan. Kaso sa sobrang daming to-do list, hindi nila alam kung ano yung priority sa hindi priority. Actually, coach, may ginawa ka naman kasing step na ano eh. Nilagay mo may ginawa ka step. Yun, kumbaga yun ang din yung nagbigay sa akin ng guide eh, para hindi malito doon sa, para hindi ka ma-knowledge overload. Sinundan ko lang yung step na kung ano mangyayari doon. Step 1, step 1. Gagawin mo itong ganito ganyan. So, ano kailangan para magawa mo yun? Kailangan mo na yung ganyan. Doon ko na magsisimula na, babalikan mo yung module. Kada isa doon. Sa step na yun. Tama. Siguro natapos kasi ni MJ, kasi alam ko kasi meron ako dun sa huling module na pinakita ko meron kasi akong ginawang roadmap. Pero hindi siya yung roadmap na iniisip niyo mo talaga may mapa. Meron lang dun to-do list sa sunod-sunod na kung ano yung gagawin mo. Kumbaga yung lahat na natutunan mo, kumbaga parang may to-do list doon na ginawa ko. Kaya I highly suggest tapusin niyo lahat yung mga nandoon pati hanggang sa Q&A session. Panoorin niyo na rin. Kasi nandoon na lahat yung ano 'yun? Coach, mas okay ba na tapusin talaga mismo yung yung buong module bago yung application, yung aralin to apply, ganun. Ito yung mga tips ko sa inyo. Kapag hindi niyo pa natatapos yung module, ito gawin niyo. Pag-aralin niyo yung module. Kuha kayo kaya nga sinabi ko dun sa module di ba? Module number 1 pa lang sinabi ko, get your pen and papers or digital notepad Kasi kailangan niyo mag-take ng notes. Kasi doon niyo ilalagay. Kunyari, natutunan niyo na module number 1, lesson number 1. Ano natutunan niyo doon? Okay. Nalagay doon sa papel na parang ganito gumawa ng portfolio. Okay. Lesson number 2, natutunan nyo doon. Sulat nyo din doon. Para kapag natapos nyo na lahat ng module, di ba? Okay na. Natapos nyo na lahat ng module, meron na rin kayong notes na nandun yung lahat ng module. Except yung Q&A, wag nyo muna papanoorin. Hindi ba natapos nyo na yung module? Ngayon naman, mag-i-implement na kayo. Okay, ano kong gagawin? Okay, kailangan ko i-optimize yung social media ko. Okay, yung online jobs, gawa mo naman ako ng account. Ganyan. Tapos, kailangan ko pala maghanap ng empleyado. Okay, saan module ulit yun? Titignan mo yung notepad. Saan ba tinuro ni coach yung module niyo? Maghanap ng empleyado? Ito, nakita ko na. Babalikan mo ulit yung module, papag-aralan mo ulit. Gets mo? Kumbaga, pag-aralan mo. And after nun, kapag na-implement mo na lahat, tsaka mo panoorin yung Q&A. Kasi yung Q&A natin, is nandun yung questions and answers sa mga tao nag-i-implement na. Kasi useless yun kapag, gets mo? Kapag wala kasi coach, yung nangyari kasi sa akin, coach, kasi parang na-stuck ako sa sa learning ng skill. Noon pa yun, coach Kumbaga na-stuck ako dun sa learning ng skill. So kailangan ko mag-aral ng skill. Yung napili ko na skill is yung video editing. Talagang wala pa akong gamay noon.
Ang ginawa ko, nag-enroll ulit ako kay Coach Carl. Nag-enroll ako kay Coach Carl para maging mahasa ba yun sa video editing ko. So far, goods naman talaga. Goods naman talaga yung nangyari sa akin. Parang nasusunod ko na yung step. Parang ang mangyayari kasi sa akin, Coach, pag nagawa ko na yun doon kay Coach Carl, next step ko na yung sa MSB. Parang ganun yung Kasi may knowledge na ako tungkol doon. Tapos i-apply ko na lang din siya doon sa MSB. Okay. Siguro naging Tama ba hadlang mo yung lang coach? siguro sa'yo, Manzo Rajok. Siguro naging hadlang lang sa'yo is na-stuck up ka doon sa pag-aaral ng skill set. Tama? Opo. Kasi kung na-stuck up, sige, pag na-stuck up ka kasi doon sa pag-aaral ng skill set, you are learning to be a freelancer, not an outsourcer. So, in short, tinuturo ko kasi dito is outsourcing. Gets mo? Kasi hindi mo kailangan literally pag-aralan yung mismong skill. Siguro, kailangan mo lang panoorin, siguro onti lang and everything. Kumbaga, basic lang naman. Siguro nga, dapat nga, kunyari meron ka mga question about dapat ito yung ginagawa ng ibang estudyante. For example, gusto nila matutunan yung skill para hindi magoyo pero ayaw nila pag-aralan mismo yung totoong skill. For example, video editing. Ayaw nila pag-aralan kung paano mag-editing pero gusto nila malaman kung magkano ba yung pinapasahod na totoo. Ilang hours ba talaga matapos to. Mga ganun mga question para hindi magoyo. Siguro kung ako yung estudyante, kailangan ko na lang pumunta dito sa group coaching para itanong yung mga bagay na yun para hindi ako may stock up to watch many videos, mag-enroll sa ilang mga courses or etc. Magtanong ka lang. Gets mo? Para yung mga katanungan mo na para hindi ka maggoyo, itanong mo na lang sa coach or doon sa community. Yun lang naman. Siguro doon ka lang naging na-stock up. Good evening, Coach. Hello. Isa rin yun sa mga reason kung bakit yung mga ibang kagaya ni ate, si Leticia, na nahihirapan kasi kala nila kailangan talaga nilang mag-aral. Example sa video editing. Totoo. Kasi yung tinuturo mo talaga yung outsourcing di ba? Yun yung focus doon. Yung iba natatakot na kasi wala silang knowledge sa video editing, wala silang knowledge sa social media marketing. So, kailangan nilang mag-aral. Kaya minsan hanggang sa mapunta sa point na gusto nila nilang tumigil, sumuko. Kaya yun, kumbaga parang yung point mo dyan, hanap ka ng magaling na empleyado, kahit hindi mo gaano, may idea ka lang, pero kahit hindi mo gaano kabisado, pero yung target mo doon, yung may outsource mo yung halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, i-outsource mo yung trabaho na yun. Yun yung client Yun yung client yung trabaho na yun Yun yung ipapasa mo dun sa empleyado na hinire mo. Paano po ba mag-open online ng BPI bank? DTI na ba? Ay, BPI? Opo. YouTube. Ayun yung lang, kasi nasa ibang bansa ka Hindi ko alam kung ano yung patakaran dyan. Pero actually, nasa course din yan yung pag-open. Oo, nasa course din yun. Kaso pag nasa Pinas lang. Yung kagaya sa may GCash ako, coach. Kasi nga, yung contact number na naka-indicate doon, Philippine number pa. So since yun na yung number ko dito, hindi ko siya ma-open. Si Era may sasabihin so, nata. Si Era ata may badge na sabihin. Nasa Hong Kong? Nasa ibang bansa rin po ako. Hindi po. Sa Middle East po. Ang pagkukuha ka po ng BPI, siya, punta ka lang po sa remittances kung saan ka nagpapadala. Tapos tanongin mo po doon kung paano mag-open ng account for BPI. I think there's no zero balance, walang kailangan i-maintain. Basta sa ibang bansa ka nag-open. Tapos i-assist ko naman po nila doon. Then after like 1 month. Miss Ira, pa-open po yung camera mo. Baka naman. Baka naman. Thank you. Okay. Thank you, Era. Thank value mo. Actually, totoo yung sinabi niyong lahat. Actually, natutuwa nga ako kasi nagtutulungan kayong lahat Di ba? Nakita ko na may alam yung isa sa hindi niyo alam. Kaya may GC. Malaking tulong talaga yung GC. Pero kasi ang nangyari kasi sa ibang bilang lang naman ng budget.
batches. Ang batches naman natin Coach, pwede lumipat ng GC, hindi active yung GC namin. kasi yun nga, sabi nga ni Christian, sa totoo, yung merong ilang mga batches kasi na ayoko naman sabihin, pero mga toxic eh. Yung iba, talagang parang awayan, na et cetera. Puro issue, puro ganyan. Gusto ko yung ganito, yung gagawa ng tulungan si Kuya, si Leticia, di alam ko paano mag-open ng bank o biglang si Era mayroon parang alam. Diba? Tulungan, hindi yung toxic lang sa GC. Ay. So yun guys, i-invite nyo na lang sila dito sa call natin. Pero yun nga, back to the topic. Sabi nga ni Christian kanina, kung tama ba yung sinabi kong Christian ba yung pangalan niya. Pero nga, ang sabi niya nga sa concern mo is, ano ulit yung topic kanina ulit? Yung sa outsource coach, saka yung sa niche. Yung oo, doon sa naging hadlang yung ang dami na kasing topic na dumagdag. Yeah. Oo. So sabi nga ni Christian nga, doon nga sa pag-outsource, naging hadlang nga siya dahil akala ng mga ibang tao kailangan matutunan talaga yung skill set. Pero in reality, mag-outsource ka lang. Kasi bigyan ko kayo ng isang metaphor. Kapag magtatayo ka ba ng barbershop, kailangan mong marunong ka rin gumupit. Hindi naman, di ba? Kailangan mo lang maghanap ng magaling na barbero para gumupit doon sa mga customer mo. Actually, coach, hindi yun yung nasa isip ko eh. Ang matutunan yung mag-video editing. Ang nasa isip ko, paano ko implement or gagawin yung mga sinabi mo. So, roadmap nga. Yun lang ang gusto kong Roadmap. gawa. Okay. Pero meron naman doon, Leticia. Siguro, panoorin mo na lang kumbaga yung in-advise ko kanina na gumawa ka ng notebook, panoorin mo, sulat mo lahat ang natutunan mo, and everything. Sa dulo nun is meron doong roadmap na ginawa ko. Tapos kailangan mo lang sundin yon. Tapos kapag may katanungan ka, tignan mo yung notebook mo kung saan ka ba nahihirapan, magharap ng clients, balikan mo yung module na sa papel mo. Panoorin mo ulit, tapos implement mo na agad. Actually guys, madali lang naman to. Siguro naguguluhan lang kayo kung ano yung sisimulan nyo lang or sa hindi. Okay? Tapos gawa ka ng updated roadmap, coach. Kailangan ko. Yes, gagawa ako ng updated roadmap. Kasi nandun din sa success form din kasi natin na marami nag-request sa mga hindi kumita ng roadmap. Kasi una kasi ang akala kong hinala ko is yung strategy ko hindi gumagana. So I asked them, ano yung reason kung bakit ka walang client? So marami nag-ask doon dahil di nila alam sisimulan, yung iba hindi pinagsisimula. Pero nakita ko sa mga gusto magsimula na hindi nila alam kung anong sisimulan, pero marami silang natututunan at marami silang nakuwang strategy. Pero hindi lang alam nila kung paano mag-i-start. Pero ang galing na, parang ironic nung statement na yun, no? Ang dami nila natutunan pero hindi alam kung paano mag-start. parang what? Mind blown. Pero ganun talaga ang buhay. Di natin pwedeng i-compare yung self natin sa ibang mga tao na talaga nahihirapan. Kaya ngayon gagawin ko nga sa MSB 3.0 na gumawa nga. Pero na-overflow nga sila sa kanila ng knowledge. Kumbaga knowledge bomb ang nangyari. Okay? Excuse me, coach. Sige, ano yan? Coach, di ba nagbigay kayo ng mga link, mga website kung saan naghahanap ng client, Upwork, online job page, saka yung freelance. Bukod doon, magbibigay ulit doon sa 3.0. Kasi YouTube jobs, alam na siguro nila yon. Tapos, wala na bang ibang baka magbigay pa kayo ng ibang link or ibang website kung saan pwede makakita ng mga premium clients? Okay. Maganda yung question mo, Christian. Kaso, si Christian na ba yung sunod? Pero sige, isingit natin yan kay Christian. Sorry, sir. Ngayon, tatanong ko muna kay Manzor. Okay na ba, Manzor, yung tanong mo? Okay po, coach. Susundan ko naman. Actually, parang suggestion lang naman yun eh. Sige, kasi sige. Basta gagawa ko ng roadmap. Gagawa ko roadmap para sa'yo. Okay? Sige po. Thank you, coach. Sige. Okay, yun na tayo kay Christian. Maganda yung tanong niya na magbibigay pa ba ako ng other links kung saan mag-a-apply? Alam mo ba, pareho tayo ng posisyon dati. Akala ko dati, kaya hindi ako nakakuha ng client. Dati to nag-start ako. Dahil sa isang website lang kumukuha. Or baka mamaya saturated na. Ang dami na kumukuha.
And marami pang iba kaya kumuha ako ng iba't ibang mga links, nag-apply ako and everything. Hanggang sa ngayon, alam mo yung natutunan ko? Ang natutunan ko dito, sad to say, hindi naman sad to say, pero hindi yan kung saan ka mag-apply. Kung hindi yan sa online job, sa Upwork, nasa value mo yan. Gano'n ka ba ka-valuable sa market? Isipin mo si Diwata, ang dami ng pares dyan. Bakit siya gumawa ng pares din? Bakit siya pinipilahan? Kasi valuable siya. Ganon din dito sa MSB. Maraming mga clients dyan. Kahit saan ka pa mag-apply, basta valuable ka, kukunin ka nila. Ganito lang yun eh. Isipin mo, barbershop ka. Pag for example, nasa Cavite ka nagtayo ng barbershop, sabihin mo sa sarili mo na hindi, ang problema, wala kasing tao dito sa Cavite, kaya pupunta na ako sa Manila. O, Manila, nagtayo ako ng barbershop. Wala pa din. Tapos pumunta ka sa Nueva Ecija, wala pa din. Tapos pumunta ka sa Zambales, wala pa rin nagpapagupit. Papunta-punta ka sa ibang location, pero ang tunay na problema pala is yung ikaw. Hindi ka valuable, hindi ka kaaya-aya sa mga mata ng customers. Ganon din sa client. Alam mo ba, meron akong form dito, kung yung secret sauce nila kung paano sila nakakuha ng client. At sinabi din nila doon kung saan website sila kumukuha. Akala ko meron akong makukuhang bago, pero hindi. Online jobs pa din at doon sa social media pa rin. Wala yan sa website. Nasa kung gaano ka ka-valuable sa market. Kaya I highly suggest na get a valuable contractor. Kasi nakita ko, di ba sinabi ko sa inyo, 86% ng gumawa ng portfolio at nagtapos ng module, kumita. 86%, di ba? Ngayon, tinignan ko naman, ano yung natira sa 86%? Gumawa naman sila ng portfolio at tinapos nyo naman yung module, bakit di sila kumita? Alam mo ba, tinignan ko yung kanilang portfolio at yung kanilang mga test job, kanilang gawa, at kanilang social media. Wala. Kaya pala wala kasi hindi sila mukhang valuable eh. Nasa Facebook nila, doon sila nag-outreach, nakalagay, works at Krusty Krab. Tapos doon yung profile picture nila, AI pa. Minsan pa nga, Goku pa eh. Yung portfolio nila, nandoon yung test job nila, pero yung captions, yung editing, and etc. Gets mo, parang reasonable kaya wala ka palang client. Kasi they are thinking of the problem na ang inisip nila, ang problema kasi online job saturated. Ang problema kasi yung ganito kasi. Kumbaga, they're always blaming other people or blaming other things. Pero hindi nila biniblame yung sarili nila. Baka nag-i-start sa akin yung problema. So ngayon pala, ang problema pala is hindi nila alam na hindi pala kaaya-aya yung kanilang service. So, the point is, wala yan sa website, wala yan sa Upwork, sa online jobs, or etc. Nasa value or quality ng ginagawa nyo. Kasi kung tatanungin nyo yung mga MSB millionaires at kung ipapakita nila sa inyo yung kanilang mga services, kung gaano kataas yung quality, ang taas ng quality, maganda talaga. Kaya nga, ulit-ulit ko sinasabi to sa MSB Course 2.0. Ang problema dito, malaman po paano gawin nyo ng ganong kaganda. Kasi, Leticia, hindi ko yung gagawa. Ipapagawa mo nga yun sa marurunong. So, back to that topic nga, paulit-ulit ko nga sinasabi sa MSB 2.0, mas mahirap kumuha ng empleyadong marunong kaysa sa client. Totoo yan. At maraming nag-agree sa akin dyan na kumikita na ang pinakamahirap talaga kumuha is quality employee or quality na tao. Kasi yung client andyan lang yan. Namimili lang yan kung sino yung pinaka-best. Kaya Like hindi sa ka kukuha akin, kasi hindi ka paano ko best. malalaman na magaling yung taong gusto kong kunin? Paano ko malalaman na maganda yung gawa niya? Hindi ko alam. Okay, parang ganito yun eh. Isipin mo ganito.
Research. Sabi, isipin mo, ano ka, contractor ka, middleman ka, meron kang contractor, meron kang client na magpapagawa ng bahay. Tapos yung client mo nagpagawa ng bahay, so pinakita yung picture na ganito kaganda yung bahay. Tapos nagpagawa ka kay contractor, tapos ginawa ni contractor ang pangit kasi magkalayo doon sa bahay na pinakita niya. Doon mo malalaman kung yung client mo ganun sa MSB, kung yung client mo nagpagawa ng video. Sabi niya, ito yung gusto kong video. Okay? Ito yung raw file. O, test edit muna. Try ka muna. Pas ginawa mo. Pero yung ginawa mo is hindi naman same as doon sa pinapagawa niya, hindi kanya kukunin. Gets mo? Doon mo malalaman if you compare yourself to other people. Gets mo? For example, ikaw, sinabi mo, di mo alam. Pero sabi nga dyan, di ko alam kung sino nagsabi. Sino ba nagsabi ng research? Bibigyan ko kayo ng plus points. Pero nga, sabi nga ng research, totoo yun. If you want to, sabi ni Kurt, tama. Sabi ni Kurt na if you want to learn, if you want to know if valuable ka sa market, you need to compare yourself to other competitors. Parang pagkain lang yan. Kapag kumakain ka ng pagkain na burger na binebenta mo, hindi mo alam kung ikaw yung pinakamasarap until na masubukan mo yung iba nagbebenta ng burger. So you need to see other competitors also. Kung gaano sila kagaling, paano sila mag-outage in everything. Kumbaga, sa quality din ng services, makikita mo doon. You can search it. Kunyari, sa video editing, gusto mo malaman na valuable ka or hindi. Search mo na parang na video editing reels, tutorial. Tapos makita mo doon ano yung itsura ng gawa nila. Gets mo? In short, mabilis na explanation na lang. Research at compare yourself to other competitors. Hindi problema ang website, ang problema kung gaano ka-valuable yung services nyo. Okay? Dagdag ko, coach. Okay. Ay, guys, flex ko lang si Kurt. Ayan, pumunta yung MSB Ball. Solid naman yung MSB Ball at doon ko siya nakilala at akala ko itong batang to, akala ko parang wala lang, bata lang. Pero puta na, mas magaling pa yan sa ibang mga sa ibang mga matatanda na din sa MSB. At meron siyang alam na hindi ko alam na sinabi niya sa akin na mind blown ako. Puta na, pwede pala yun. So, Kurt, sige. Ano mo? Ilang taong ka muna? Pakailangan mo na bago magsasabi. Kaka-17 ko lang. Kaka-17 pa lang. What? Kakabukod lang. Ilan na clients mo, Kurt? Ngayon, ang na-retain ko lang na client ngayon, 3. Kasi nag-pass muna ako dun sa mababa. Finokus ko muna para magka-results para meron talagang genuine na ang tawag dyan, yung parang testimony ba? Para ma-prove talaga. So in short, si Kurt, 17 years old. May resulta, 3 clients, guys. Wala yan sa edad. Sana all po. Baka wala pang yung ID. Pero may resulta. Actually, 12 clients na na-close ko in the past 6 months. Ay mag-1 year na. Kaso, yun. Di ko na retain yung iba. Tapos ngayon, nagpo-focus talaga sa more on results. Para, yun. Tsaka yung dagdag ko, before nyo i-goal yung yung client nyo, dapat tanungin nyo muna sarili nyo kung deserve nyo ba. Kasi, Tama. For example, ikaw, makakuha ka ng let's say for example, 200K na client, high ticket client. What if yung service mo hindi pang 200K? Anong value na mabibigay mo? Dapat isipin mo muna na deserving ka. Before mo i-aim yung goal mo, dapat do your research, execute, and most of all, don't be lazy. Totoo yun. So thank you, Kurt, sa inyong valuable na message sa mga kapwa ka-batchmate mo. So makita nyo guys, si Kurt, 17. Coach, gusto na din. Wala pa nga atang idea eh. Pero kabita pa din. Ano? Anong batch ka, Kurt? Batch 31. Ay, 31. Coach, gusto ko natin bumukod, Coach. Congratulations to you, Kurt. Thank you. Congrats po. Congratulations. Okay. Sige. Okay na tayo kay Christian.
Next naman tayo magtatanong, open cam po tayo kay Nico Lorenzo Hernandez. Ay, pasensya na po, Coach. Pakinig na po. Yan. Yes, meron na, Okay. malinaw na. Okay po. Coach, ako po yung nagtatanong po regarding po sa sa shoes kasi po yung first time ko lang po kasi plano ko po kasi yung para magbebenta din po ng shoes. Yung po sanang OEM man lang o kaya po original. Yun nga lang po kasi taga-province lang po ako. So yung mga nandito lang talaga, puro mga class A lang. Kaya po wala po akong yung mga tinatanong ko, wala silang alam na original din kaya po hindi po ako nakakaluwas kasi meron din po akong ibang responsibilities bilang anak po. Kaya po hindi po ako nakakaluwas para magtanong talaga sa mga official Nike store, yung mga ganun po. Okay, so ang tanong mo is saan ba yung supplier na may original sapatos? Tama ba? Opo, tapos po yung po kasing nasa direct suppliers list po, kinontak ko po sila lahat. Wala po nag-reply. Meron lang pong nag-reply na isa, wala na daw silang ganung negosyo. Okay. So Nico, I'm sorry to say pero wala na pong una sa lahat, tatapusin ko yung question mo. Pero dapat atong Q&A kasi is about MSB. Pero siya about sa sapatos. Pero sasagutin ko dahil nagtanong ka na. Pero next time daw magtanong ka na lang about sa MSB. Pero yun nga, dun sa question mo, I'm sorry to say dahil wala na pong nagbebenta ng original sa sapatos na factory overruns. Kasi dati nagbebenta po ako ng sapatos na overruns pero illegal kasi siya. Meron kasi mga factory na may onting mali lang sa tahi. Kahit original is dinidispose nila. Pero yung mga Chinese, ang ginagawa nila kaysa i-dispose is binibenta na lang ng mas mura sa mga taong willing bumili. So yung mga taong willing bumili, sila yung mga supplier ko dati at yun yung binibenta ko sa mga tao na factory overruns ng mga sapatos. Pero sad to say, matagal na ako tumigil doon dahil yung ibang mga supplier ko is nahuli na ng NBI at bawal siya dahil nga is dapat in short dapat disregarded na siya. Dapat nasa basura na siya pero binibenta pa din. So ngayon, I'm sorry to say, mga class A na lang, class C, class B na lang ng mga sapatos na meron na lang sa marketplace ngayon for your business na shoe selling. Okay? Okay po, thank you po. Yun lang po ang question ko. Okay, thank you din sa Nico sa time mo. Okay. Okay, meron nakita dito. Sabi niya, si Joshua Lorente, also 17 years old, that have a results na. Sige nga, tingnan natin si Joshua Lorente. Nandito ba? Si Joshua Lorente. Pakigalaw ang baso. Yes po, Coach. Nandito po. Open cam ka nga. Yun. May resulta ka na. Madilim na po, Coach. Yes po, yes po. Sige. Actually po, Okay, kwento mo naman. pakita ko po sa inyo yung current client ko po is from Australia and ito po ngayon yung mga project. Wow, may resibo ka agad ah. Ang galing. Yes po, Coach. Resibo reveal ka agad ang ginawa ni Joshua. Sige, pasilip naman dyan. Wait lang, loading, madali. Yeah, take your time. So, habang hinihintay natin. Kurt, ano FB name? Ganun pa rin, Kurt man lang. Yung naka-white polo. G. Yan, si Kurt man lang. Nag-gym din dyan. Nag-gym din yan. Dito lang kayo mag-ano para sa-chat na ako para di ako makabala sa call. Yeah. Pero kayo mag-chat mga tanong nyo sa kanya kung meron kayong tanong. I-reply kayo sa chat doon sa ating Gmeet. Okay. Si Joshua. Musta, Joshua? Ito po yung mga Ayun. projects. Wow. Ayun po. Actually, Wow. So Coach, legit nga may client. Mag 2 weeks pa lang po ako na handling this client. And ito yung Magkano offer sa'yo? Ano ko po, yung website namin. Pakita mo yung mukha mo. Masyado madilim. Yan po yung mga.
Wala Kinakain ka nang na iloaded ni po, Satanas. Coach. Pero magkano offer sa'yo ni client? Pa? First Magkano yung offer sa'yo ano, ni Coach, client? is $10 per hour. So 86,000 yun per month. Congratulations. Yes po, Coach. Grabe. Kaso, Ano yung tip mo sa ano mga ko taong walang clients? ang tip ko lang po is, for me po, ang naano lang kasi ako, Coach, is yung implementing nung nung mga lessons. Kasi, on the first place, Coach, ako sa sarili ko kasi, meron akong, like, medyo takot ako makipag-usap sa tao kasi, hindi ako ganun kaya extrovert, ganun. And, sabi ko, hindi to biro, makikipag-usap ako sa mga clients. And yun nga, na i-showcase ko yung skills na meron ako. And yun medyo, yung fear na ma-reject is nandun. And sabi nyo nga, Coach, is just do it. Kahit konti, basta may progress. Kasi kahit Tama. konti yan, still progress yun. Di ba, Coach? Yes. Tama. Okay. Thank you, Joshua Lorente. So, ibig sabihin ni Joshua, at 17 years old, meron po siyang client at pinakita niya yung computer niya na pinakita niya yung website at yung mga projects na ginagawa niya sa client. At kumikita na po siya ng 86,000 pesos per month as 17 years old. At isa lang po ang advice sa mga tao dyan is just to take one step forward. One step is still a step. Sabi nga ni Joshua na basta maliit man lang yung progress is still progress kaysa sa no progress. Okay? Palakpakan natin si Joshua. Palakpakan. At si Kurt, parehong 17. Palakpakan. Grabe. Mag-fill up na kayo ng form, Kurt, pati Joshua, para alam nyo na. Done. Yes, Coach. Naka-fill up na po. Nice one. Thank you. Okay, next naman tayo kay Rob Justin Mendiola. Open cam po Ito po, tayo. sir. Ito po. Open cam ka, brother. Yan. Hello. Okay. Hello po, sir. At lang. Nagkala ko sa din. Dati nag-curate ako sa dati po eh. Kaso naman. Pwede ko lang magtanong sa ibang mga members dito. Yung mga pang nasa tayo ko. Sabihin ko. Yung mga nagka-earn ng 6 days dyan, pwede pingin naman ang mga tip nyo kung paano nyo nakakuha yung mga clients nyo and paano nyo na-earn yung mga na 6 days din. Okay. So, sino ba dito? Unti lang naman kasi tayo dito, 71 eh. So, baka wala or isa lang or what. Meron ba dito kumikita ng 6 digits ngayon sa call? Meron ba dito? Meron ba dyan? Meron ba dyan kumikita ng, kahit sabihin natin 50,000 and up a month or nakapag-close ng client ng, mataas? Yes, sila Kurt, sila Joshua. Meron na silang tip eh. Baka meron pa dyang iba. Baka naman. Nalamutan ko na yung nanay kong yung nanay ko, sino yun nagkaroon ng nagkakuha ng clients mga dati? Ako. Si Kurt. Anong klaseng tip, brother?
paano niyo nakuha yun? Ano yung mga clients niyo and how niyo na-earn yung ano mo, salary? Back nung unang client ko, ang unang ginawa ko talaga kung naalala niyo sa modules, identify yung specific niche niyo. Kumbaga yung specific market. Yung market na yun, for example, ito. For example, ang market niyo, mga podcasters, ang mostly mga problema ng podcasters is kulang yung mga quality ng shorts nila. Like, yung iba gumagamit lang ng AI. Tsaka, ang problema doon, pag ginamitan mo ng AI yung clips mo, like, AI yung pinaka-clip mo sa whole podcast, whole episode, mababa lang yung engagement. Like, wala masyadong hook, walang mga visual effects, hindi engaging, ganun. Ang ginawa ko nun, ginawan ko siya ng test video. Kumbaga, permissionless apprentice. Pinakita ko muna yung unang value. After nun, sinend ko sa kanya. Hinanap ko lahat ng socials niya, Gmail, Instagram, Facebook, lahat, X, Twitter, ganun. After nun, sinend ko sa kanya yung final product, yung video na repurpose ko galing sa episode niya. Tapos yun. After nun, gumawa kami ng kontrata, settle lahat, after ng call, close. Yun na. So, nagano ko lang, inedit mo yung, na-repurpose mo yung mga shorts niya, tapos, yun, pinakita mo sa sa client pa, ganun. Pag ganun yung ginawa mo, pag ganung klaseng way, kumbaga close na siya sa hindi niyo na kailangan i-close sa call. Pinakita niyo na yung value niyo. Ano yan, pre? Ginawa niyo yun. Kurt, sorry. Ano yung ginawa mo yan ikaw mismo gumawa or pinagawa mo lang sa employee mo? Ako mismo gumawa. Oh, I see. Kasi kung outsource agad, di talaga imanin eh. Hindi, para ma-feel talaga siya. Pwede nyo rin yung gawin. Kaso, medyo unethical. Like, ng effort ng ibang tao. Mas sasuggest ko na kayo dapat yung gumawa kasi para malaman nyo rin yung pasikot-sikot ng client nyo. Tsaka yung audience, mga ganun. Tsaka, pag kumuha na kayo ng empleyado, hindi na masyado masakit sa ulo. Alam nyo na yung quality na i-deliver nyo. Ano yung result na dapat na ibigay ng editor or ganun. Basta dapat, yun nga, sabi ko nung una, tawag dyan? Nablock out ako. Ang provide value talaga. Yung value na hindi matatanggihan ng client. Sige. So, lagi kasama salamat doon. Arigato. Okay. Tapos na, Rob? Okay. So, dito naman tayo kay Johans Keith David. Hello po. Hello. Open cam po tayo. Hello. Kita po ba? Yan. Hello. Yep. Hello guys. Ayun lang, my concern is I'm and then I am handling. Nawala ata video mo. Ay, kita po ba? Ay, namatay. Yan. Ayan ako na po. Okay na po. So, yeah, I'm a student and then ba't namamatay? Hindi ko po alam ba't namamatay. Yan. Okay na po ba? Yes. Namamatay talaga. Sige, okay na. Sige, okay na. So, ayun po, I'm a student and then I'm handling the multiple clients right now. And then I just closed 2 days ago another deal. And then the concern is it was an agency. Just like what you've said on the course, it is quite more, mas mahigpit yung sa mga agency po, di ba? So, it is overwhelming because I am talking to a different person in just one client. So, my plan right now is to let go and I'm willing to
to let go that client since sabihin ko na yung presyo ng offer niya, ito was sa 60,000 pesos. And then for the sake of my to have more time, since before I am just using my 50% of my time, but right now I think I'm using 70% to 80% of my time, and I think that I can use my time to find another client. So what do you think po? It is good plan po ba yun or? Okay. Para sa akin naman is first question ko sige, consultation na to eh. So ilan clients mo? Ngayon po 6. Sa 6 clients na yan is magkano yung total lahat-lahat ng kinikita mo per month? Ano po? 6 digits po. Okay. So more than 6 digits yan kasi 6 eh. So ngayon sa more than 6 digits a month na yan is ang goal mo is magkaroon ka ng time freedom, tama? Yes, yes po. Exactly po. Okay. So, ang pinaka-main problem mo is gusto makakaroon ng time freedom kaso hindi mo kayang maiwan yung mga clients mo kasi sayang. So, it's either let go of some of the clients and to have time freedom or same income pero walang time freedom, tama? Yes po. Para isa lang naman po yun talagang kasi agency po yun and then the rest is mga direct client na po. I let go po yung agency kahit malaking offer and then I will find another prospect po. Okay. Okay. So, ngayon, open cam ka nga. Ayun po. Hindi ko po alam ba't namamatay. Okay, gusto ko lang yung mag-explain sa iyo harap-harapan. So, in short, John Skip David, maraming mga estudyante din na sa MSB Millionaires din na ayun din yung kanilang problem. Start ng problem nila, no? Nasa sobrang daming clients, hindi ko na ma-handle. So in short, meron silang problem na ganyan. Mga ibang MSB Millionaires at even you. So ang sinasabi ko sa kanila, ang magandang solution dyan is magkaroon ka na ng organizational chart. Ibig sabihin scale up. Ibig sabihin ng organizational chart, hindi lang yung ikaw, empleyado, tas client. Hindi na ganon. Ano na yan? Ikaw as a CEO, pas meron kang COO, Chief Operating Officer, at talagang kumuha din ng Creative Director. Okay? Yun yung pinaka-2 na kailangan mo muna. Pero tsaka na yung iba. Pero yun yung pinaka-main 2. Yung COO siya yung Chief Operating Officer. So siya na yung magkakaroon ng maraming time para gumawa ng kailangan mong gawin. For example, project management, prospecting, kumukuha ng clients, kumakausap sa mga kliyente or yung current clients mo and everything. Secondly naman, is kumuha ka ng content director. Ibig sabihin nun, siya yung director or siya yung nagmamando sa mga empleyado mong mga video editor or kung ano bang service yan. Okay? So, in short, ang ginagawa ko kasi yung COO, siya yung kumbaga siya yung personal, kumbaga siya, parang na siyang personal assistant. Binibigyan ko siya ng persyento din. Pero maliit lang, mga 10% lang ata or 6%. Kasi mo may kasama ng ano yun eh. Tapos meron pa siyang kasamang salary. Kaya ko lang binigyan siya ng persyento para yun yung magiging goal niya na to find more clients para magkaroon pa siya ng more sahod pa or more income. Yes mo. So yung COO, siya yung magkakaroon kayo ng daily meeting. So yung daily meeting na yun is composed of 2 to 3 hours lang. So magre-report lang siya sa iyo ng mga bagay like ano ng update, nakapag-prospect ka ba, meron ba tayong problem, okay, mga ganun mga bagay. So hindi mo naman technically kailangan iwan yung mga projects or yung mga clients mo in the sake of time freedom. Ang wala ka lang talaga is organizational chart. Ayun yung karamihan ng problema ng mga negosyante din. Sobrang dami nilang customers or lumaking negosyo nila, wala na silang time sa sarili nila. Kaya ako tignan mo ako ngayon, kahit sobrang dami kong clients, nandito ako, meron akong time to kumuusap sa inyo, gumawa ng 3.0, mag-ayos ng mga ibang mga negosyo.
Kasi meron ako magandang organizational chart. Ay hindi yung sinasabi ko sa ibang mga MSB millionaires din na magkaroon sila ng magandang flow of, of organizing projects, organizing tasks and everything. Kasi ang nangyari kasi sa atin is we're a one-man band. Ikaw yung nagigitara, ikaw yung kumakanta, ikaw yung nagdo-drums, ikaw lahat gumagawa. Ang maganda doon, kumuha ka ng drummer, kumuha ka ng vocalist, gumawa ka ng kung ano-ano. Mas tuloy ka maging audience na lang. Gets mo? Pero ikaw yung magmamando sa kanila. Gets mo? Ikaw pa rin yung utak ng katipunan. Ikaw pa rin yung mang-uutos ko ng kailangan gawin. Lahat ng ideas sila come it to life, mga ganon. So yun ang kailangan mong dalawa. Tapos kung medyo lumaki na, tsaka nakukuha ng mga managers. Gets mo? May magmamanage sa content director. Yung content director, merong manager pa. Kumbaga, malaki na masyado yun eh. Pero sa sitwasyon mo na yan, sa 6 na clients mo, pinamaganda yun yung pinaka-first 2. Kung maraming kang empleyados, number 1 talaga, kailangan mo talaga content director kasi nakakaubos ng oras yan to check every project. Nakakaubos ng oras yan. Pangalawa naman is about client retention at yung client prospecting. Kaya kailangan mo ng COO. So yun yung dalawa na yun ang pinaka-priority mo. So, in-base naman sa sahod, yung depende na lang yun sa'yo at sa sa pag-negotiate mo. Okay? So, yun lang naman. Pero congratulations sa'yo, Johan, Skit David. Anong batch ka? 36 po, kasama po ng Circle. Batch 36 ka? Apo, nandun kami sa ball nung MSB ball. Pumunta ka rin sa ball. Tsaka na. Ano po nun, coach? Wala pa po ako ng income. Binenta ko yung bike ko nun. Para makasama. Seryoso? Mas ngayon, nakakuha ka ng 6 na clients? Ay, sheesh! October lang yun Apo. months lang. Wala pa Iba-iba talaga. Kaya iba talaga ang in-person meet up with the student. Nakakadagdag. Fire! Di ba? Galing. Congratulations sa'yo, Johan. Naka-phone ka ba? Naka-phone? Opo. Nandiyan laptop sa harapan mo? Opo, yung PC ko po. Sige nga, pasilip nga. Unti lang. Pasilip lang. Pasilip ng onting PayPal, no? Onting Wise. Onti lang. Wait lang po. Silip lang, silip. Sige, silip lang. Onting silip lang naman. Pang-motivate lang po. Pang-motivate. Oo. Not to brag, but to inspire. Wait lang po. Habang po, Johan. Habang inentay natin si Johans. Ito na, lang po, sample. Wait lang. Ayan. Parang ano po yan? Second month. Damn. Second month pa lang yan. No. Ano yung usually na ginagawa niyo po dyan? Ano po, meron na po akong agency din, tapos nagpo-focus po sa creatives and visuals. So yun po. Congratulations. Congratulations sa'yo, Johans. Congratulations sa'yo. So, may sasabihin lang ako sa inyo, guys. Nahalata ako din na si Kurt galing MSB Ball, naging bag. Si Johan galing MSB Ball, naging boom. Siguro, malaking impact din pala ang meeting with other students kasi dagdag inspiration siya, pati dagdag motivation at dagdag self-confidence, kumbaga. Siguro yon kung gusto niyo pumunta sa MSB Ball sa next this coming July or August, magkakaroon tayo ng MSB Ball. So kung gusto niyo pumunta doon, panoorin niyo sa YouTube ko kung ng MSB Ball, makita niyo doon sa YouTube na meron mga speakers, merong unlimited buffet, meeting with me, may party. Tangina, solid yung party. Yung pinaka-solid sa lahat, no? No, Kurt? Coach. Kaso ang inaantay ang sagot mo kay Makagago. Ayun sa yung pala, buti na mention mo. Sa next week, Friday, ine-edit na kasi siya So, natapos na. So, next week, Friday siya ipopost. So, kung gusto, di ba? Kung meron kayong mabuting puso, no? Di ba?
yung mga may resulta na dyan, baka gusto nyo gumawa ng content. Kasi ang tinutupak-tupak nila sa akin, hindi daw legit yung MSG. Kasi si Carlan daw yung lumalabas na may resulta. Eh sa sobrang daming may resulta dito, ay lumabas, di ba? Baka naman, paglabas di ba? Baka naman paglabas ng rebato ko, di ba? Baka paglabas ng Oh, rebato Johan. ko, no, Alam sila mo. Johan, sila Kurt, sila Joshua ba yun? Okay. Di ba? Baka naman, pag meron kayo mabuting puso, ano? Coach, kung may resulta lang ako eh. Oo. Pero yun nga, bro, sa mga may resulta na dyan, kung gawa kayo ng content, di ba, para maka-help din sa akin. Kasi sinasabi nilang scam ang MSB, not knowingly, napakadaming may resulta na. Not knowingly, na kompleto naman ang lahat, di ba? Marami lang talaga mga basher. Eh, pagod na po si Carl. Naipaglaban ako. Kasi si Carl may utang na loob. Nakita niya, kasi binigyan ko siya ng libreng enrollment at ngayon nakabili siya ng sarili niyang kotse, nakapag-travel na dahil naniwala ako sa kanya at tinulungan ko siya. At sa mga natulungan ko dyan, baka kahit isang video lang, masaya na ako. Kahit TikTok video lang, masaya na ako. Sige, Coach. Saan namin isa-send yung video, Coach? Sa sa social media nyo. Facebook nyo, sa TikTok nyo, sa Facebook nyo, or somewhere, di ba? Oo. Pero guys, kapag nilabas ko yun, share nyo kung meron kayong gagawin na video, i-post nyo, tapos kukuha ko ng 7 doon, na pinamagandang video, kung sino pinamaganda doon, isasama ko sa 3-day outing ko. Okay? Kayo lang nakakaalam, so huwag nyo sabihin sa iba. Sige, Coach. Saan po ba, Coach? Sa ano po ba? Sa GC po ba? Sa GC po ba? Sa GC? Hindi, sa personal account. Itag na lang Personal si account. Coach. Itag nyo na lang ako. Social media, tag pati yung basher. Oo, para yung mga basher, legit nga, may mga estudyanteng si Coach. Totoo pala na gumagana, gets mo? Mapapagaron sila. Tapos mag-enroll na rin sila. Mapapaligid sila di oro. Kaso nasa Pilipinas tayo eh. Coach, may tanong na about dun sa ano. Depende sa viewers. Yun. Excuse me. Coach, may Ano tanong yan? na ako about dun sa swimming. Pwede bang isama yung partner? Mukhang gagawa ng content to ah. Hindi ako kasi baka hindi payagan, ganun. Siguro, pag-iisipan. Pero ikaw, pwede na. Paggagawa ka. Pero pag-iisipan ko yung +1. Kasi baka mamaya, kung meron pang extra isang slot, tapos wala pa ako makuha, pwede. Kung wala. Ayaw ko lang mag-promise, ha? Sige, Coach. Salamat, Coach. Kaya, parang si Christian gago eh. Inaabangan ko yan. Ayun gusto ko. Nag-vlog din kasi ako, 200k followers na ako. Itatag Ay, na we? lang. Sir. Coach. Ay, Testimonial. Manalo ka na yan. Testimonial na yan. Pa-shoutout kami lahat dito. Anong Pa-shoutout YouTube kami. channel? Anong YouTube channel? Search na lang, Chichan Reyes. Nag-ano sa akin, nag-bot sa akin yung mga reaction videos ko. Chichan Reyes. Link na lang sa ano, link na lang sa sa comment section. Link. Collab. Nagtatrabaho kasi ako dyan wala akong magawa. Ay, Nagre-reaction oo video. nga, no? Nagre-reaction video na lang ako. Ayan. Pero umako 1.5 million views, mga ganun. Grabe. Follow na lang. Solid. Abangan ko yan, Christian Reyes. Sama na agad yan, Coach. So yun lang guys, wala naman na magtatanong na ulit, pati it's magka-12 na. So, okay ba lahat? Ako ba, Coach? Last Coach. Last question. Sige, last question na natin si Tom Hilary Corpus. Sir, pag ano ba, saan ba, ano yun? Yung talang mas suggest, dun ba sa online na ano? Pag outreach or pag sa ano? Yung mga page? Kapag mag-i-start ka, syempre, kailangan mo muna mag-outreach sa mga job sites muna. Kasi mabilis na yun eh. Mas maghanap ka na mag-outsource sa'yo. Basta, lagi mo sa tandaan, quality work. Okay?
Dami kasi nag-ano eh. Daming competition, parang gano'n. Kung nakinig ka kanina, sinabi ko nga kanina, maraming competition, pero ikaw ba yung pinakamagaling? Kasi best of the best ang labanan dyan. So, kailangan mo na magaling na empleyado. Coach, paano pag nag-outreach ka? Parang outsource? Ay, ganun, outsource. Anong tanong mo? Pag nag-outsource ka, paano ba yun? Di ba nag-out ka pero nag-outsource ka? Naturo na yun sa module. Napanood mo ba yung MSB Course 2.0? Yes, coach, pero nahihirapan ako. Napanood mo ng buo? Yes, coach. Sige, pag sinerge ko yung pangalan mo doon sa Kajabi, expect ko na natapos mo na lahat. Yes, coach. Sige. Sa ano lang ako eh. Sa? Pro tip, pag nagno-notes kayo, mag-download kayo ng OneNote. Yung mga knowledge na nakukonsume nyo, huwag nyo ilagay sa utak nyo lang, isulat nyo. Kasi yung utak natin, gumagawa ng idea, nagpo-proseso, hindi nag-hold ng information. Kaya kung ano yung makukonsume nyo, ilagay nyo lang sa papel or sa note ng device nyo. Tapos kung meron kayong problema na connected dun sa issue, balikan nyo lang yun para hindi kayo mahirapan. Yun yung sekreto ng pag-notes. Thanks, Kurt. Thanks, Kurt. Tom Hillary Corpus, yung nasa MSB 2.0 natin, natapos mo is 67% na mga modules. So, di ko alam kung nag-skip ka ba or what, or di mo tinapos. Hindi naman ako nag-i-skip eh. Well, data never lies kasi. Pero yun nga bro, kung totoo man yung sinasabi mo na natapos mo ngayon mga modules and everything, nandun pa rin yung mga sagot pare. So, sa'yo, Tom, kung ako sa'yo, is rewatch mo ulit, kumuha ka ng notebook, isulat mo yung mga tips and tricks na natutunan mo and everything. Tapos, balikan mo lang, nandun na lahat ng mga tanong bro. Kumbaga, wala naman akong kulang doon, mas lalo sa Q&A session, panoorin mo rin yun, ha? Sige, coach, pero one more question kung pwede. O sige, Dun ano yun? Sa yun, successful form na yun? Is, Mm. yung mga yung mga sagot ng mga minors, kung pwede pakisabi. Sagot ng mga minors? Gusto ko ma-inspire, parang ganun. Sa mga minor? Oo. Yung mga majority na sagot nila. Oh, okay, sige. Kung gusto mo malaman. Sa success data natin, dito tayo sa kumita. Sa mga kumita, ang age ng mga pinakabata natin ay... Wow! Galing ah, wait lang. Nakita ko si pinakamatanda eh. Meron palang 51, 48 years old, 40 years old na kumita. Dito naman tayo sa pinakabata. Oh, puta. Anong age mo? Anong age mo? Dali. 16 pa lang, coach. Okay. Sa 16, may kumita dito tatlo. Sa 17, ang kumita is 6. Ay, 6. Sa 18, ang kumita is 4. Sa 19, ang dami ng 19. Ang kumita is 11. So, kung 16 hanggang 19 years old, ang total na kumita is 25 sa form na to. Pero majority is 20 plus talaga eh. Okay? Nagdagdagan ka ba ng courage? Oh, coach. Gawi. Marami-rami na yun. Okay. Oo, marami na rin. At ito na rin, nandito naman si Kurt eh. 17 yan, brother. Kaka 17 pa lang yan. 16 yan na nakaraan. At meron siyang maraming clients na. Okay? Oo, coach. Okay, sige. Thank you sa iyo, Tom Hillary Corpus. Thank you. So,
Ewan ko ba, si Barbarona ba, may tanong ka ba or napipindot mo lang? Meron coach, handa na yung to question. Yung unang question coach is yung weekly na yung coaching na ginagawa mo coach. Tuloy-tuloy na yung weekly natin coach, tsaka anong day yon? Kung matagal ang tuloy-tuloy, last year pa to. Ay hindi coach, yung weekly kasi 'di ba dati netong October, November nanonood ako lagi is on yung parang lang siya, parang monthly lang siya. Hindi, matagal na tong weekly. Okay Matagal na coach. tong weekly. Hindi ko lang siguro focus yung kasi hindi ako masyado sa FB nag-ano na ako sa other social media platform kasi para maka-outreach ng client. Yes, baka di mo lang pero naman kami, nagpo-post naman kami sa Facebook page, sa community at sa GC. Okay? Okay, coach. Yung pangalawang tanong ko naman is ito nga, yung client retention. Kasi nagtataka lang ako sa isang client ko na good pay client naman siya tapos on time kung binibigay or minsan nga advance pa ng mga half day ko binibigay tapos bigla siyang nawala. Tapos tinatanong ko kung anong dahilan. Wala naman siyang response or wala siyang coach. Yun lang. Okay. Ganito yun. Okay? Ang taong bibigyan mo ng masarap na pagkain, hindi yan tatanggi sa'yo. Pero kapag yung tao binigyan ka ng pangit na pagkain, hindi niya nagustuhan, hindi kayo napabalikan. Ang tanong, anong klaseng pagkain ba ang binigay mo? Masarap ba or mapangit? Hindi logical kasi. Kasi kung isipin mo, Barbarona, naghanap si client ng video editing, hinire ka niya, nagpagawa siya sa'yo. After mo igawa, hindi na siya nagparamdam. Isa lang ibig sabihin nun, hindi niya nagustuhan. Kasi kung nagustuhan niya yan, malamang i-hire ka niyan talaga long term. Okay? Okay? Okay, coach. Okay. Copy. Pero nag-retain naman siya ng 2 months. Medyo, siguro since boxer kasi yung nakuha ko. So 2 months siya, pas biglang nawala. Oo, coach. Kasi yung last edit ko sa kanya, hinihingan ko siya na parang video reference. Tapos, sabi niya, bahala daw ako kung anong gagawin ko. Tapos, baka naman, unang-una, baka nakakuha siya ng mas maganda, mas magaling sa'yo, or mas mura na kasing skill mo. baka coach, hindi ko lang sure. Wala na kasi pinopost niya yung social media niya. Oo, baka nga yun yung problema. Pero don't worry. Pag nawala si client, always be positive. Alam mo ba, pag nawawala ng client dati, yung iniisip ko, okay lang, mayroon naman akong dagdag sa portfolio ko. Okay lang, gagawin ko naman siyang pang-closing sa ibang clients na naging client ko siya. Di ba? Parang wala namang kawala sa akin. Thank you, coach. There's many fish. Okay, thank you guys. Mag-12 na eh. Ay, coach. Okay. Paano mag-upsell? Okay. Magandang tanong yan. Like, yun. Pag mag-upsell ka, Kurt, ganito. Dapat complementary product siya. Complementary product. Yep. Complementary, ano muna yung product mo? Editing. Okay, so video editing, saka nag-edit. So short form or long form? Short form. Tsaka, ngayon, minamanage ko na yung mismo account. Okay. Ako na mismo nagpo-post. Sa short form, ang pwede mong i-complementary, dyan? Ano ba yung additional task na laging ginagawa? Hindi lang naman mag-edit, di ba? Gawa ng thumbnail, mag-isip ng caption, gumawa ng script, gumawa ng engaging script nga. Sa long form, tuloy ka mag-offer ng thumbnail. Kumbaga, mag-isip ka ng other tasks na kailangan pang gawin ng ibang tao. Ay, ikaw na lang yung mag-offer ng service na yun. Nahirapan kasi ako ano ba yung tinatanong mo? Ano bang i-offer or paano i-offer? Paano i-offer yung okay. Mag-upsell. Ganito. Kasi, nadagdagan ko na ng value eh. Like, sige. Ganito gawin mo. Konsensya gaming to. Ang ginagawa ko sa client ko. Kasi isang beses, kwento ko na lang.
is video editing siya. Kinuha niya ako, long form edit ako, edit yung empleyado ko. Ilang years, okay naman yung views niya. Kaso, syempre, kailangan ko i-maximize yung bulsa ng client ko sa akin. So, nag-isip ako, ano kayong mga other services? Yun nga, in-offer ko nga, SMMA at ng thumbnail. Konsensya gaming ang ginawa ko. Ang sinasabi ko na, ano ba ang goal? Ang goal niya daw, dumami yung views para daw marami daw bumili ng products niya. Sabi ko, okay. So, ang goal na natin dumami yung views, kailangan natin mas magandang thumbnail creator, thumbnail designer. Sasabihin niya, okay, may kilala ako, ito yung gawa niya. Sasabihin ko, hindi, pangit yan. Ganyan. Siya yung papahanap ko. Siya yung papascout ko. Matikan walang mahanap yan kasi ako yung oo or hindi eh. Kasi ako yung nag-edit eh. Ako nakakita ng analytics eh. Tapos hanggang ako na yung magsasabi sa kanya na I just hired one of my team na gumagawa ng ganyan. Ito yung ginagawa niya, ito yung naging result niya, ito yung CTR niya. Tapos umuo. Umuo siya. Tapos after 2 months, hinirit ko ulit na gawa pa ng more contents. Wala na akong time, ganyan. Ba't wala akong time? Kasi ako yung nagpo-post eh. Tapos sabi ko sa kanya, and then we can get another, people to post in behalf of you. Kasi yung effort mo dapat nakafocus ng to creating contents. Kami na bahala dyan. Doon, kumbaga konsensya gaming. Kukonsensyahin mo siya na kunyari sa thumbnail, sige, mag-post ka lang pero forever na ganyan yung views mo. Kumbaga, Pero kung nagkumuha, oo. Basta problem plus solution. Ano yung consequence kapag hindi niya nakuha yung service mo? Okay. Right. Ba coach yung yung goal ng client mo na dumami yung client niya nung nag-thumbnail ka, nag-offer? Ano? Na-hit ba ng client mo yung nag-upsell ka Oo ng naman. thumbnail? Oo naman. Siyempre, yung pinakauna sa lahat, are you confident doon sa sinesell mo? Kasi if you're selling a water at sinasabi mo na makakagaling to ng cancer, siyempre, kailangan mo muna sa sarili mo na alam mo sa sarili mo yung tubig na yun nakakagaling na cancer. Kasi pag pinainom mo yan, pas wala nangyari, yari ka. Yun kasi ang mahirap coach lalo sa mga nagsisimula. Yung hindi mo alam yung kung magkaka-result ba sa client. Kasi hindi mo alam kung magkakaresult si client dahil hindi mo kakilala yung empleyado mo. Kasi yung empleyado mo magsasabi kung may result na ba siya or hindi. For example, bago mag-hire ng thumbnail editor, tinanong ko siya, marunong ka ba talaga? Ngayon, oo, marunong mag-edit. Alam ko marunong mag-edit, pero may resulta ka ba? Ilang percentage yung tumaas ng click-through rate ng YouTube? Meron ka bang ebidensya? Kung wala, huwag na lang. Meron na nakuha, nagpakita ng CTR, tumaas from before and after. From 3%, naging 8%. From 4% naging 10%. Kaya hinire ko siya. Tapos nung kinuha ko siya, tumaas din yung CTR ng client. Kaya ka lang hindi confident dahil hindi mo kilala or alam yung empleyado mo. Okay? Okay, guys? Okay na ba? Yes, coach. Okay, so thank you sa pagpupunta at magka-12 AM na. Diyos ko. Worth it pakikinig ko sa Golden Nuggets. Thank you sa inyo. So marami ba marami ba nagustuhan itong live na to? Marami ba? Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Okay ba? Sige. Okay na. Okay. Kung meron ako isang favor sa inyo. Open yung camera nyo, tapos screenshot nyo yung screen nyo or sa phone ba yan or etc. Tapos isend nyo dun sa batch nyo para alam nila na meron tayong weekly. Kasi yung iba dun, parang meron isa nagtanong dito, hindi niya alam na meron palang weekly, last year pa. Gusto nyo? Diba? Para dumami tayo, tangina 51 lang tayo out of thousands of students. 51, diba? Sayang lang. So ngayon, open cam tayo, dali picture tayo. At least kasama niyo ako, diba? Picture tayo, dali. Picture. Open camera. Eliezer, Erwin, at yung iba. Open camera. Tapos, screenshot nyo. Okay? Screenshot nyo, ha? Ready na ba? Gina?
Type G, mga ready na dyan mag-screenshot at isend sa mga batch niya. Isa lang ata si Jim, si Gabriel lang eh. Okay na, marami na. Okay na? Na-countdown na ako ha. From 10 to 1. Pag 1, screenshot sabay-sabay. Okay? Okay? Okay. Okay. In 3, ay 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Okay. Na-screenshot na ba? Yan. Isend nyo sa GC nyo para sumama sila next time. Okay guys, thank you sa pagpupunta dito at see you ulit. Every week po tayo merong ganito. Ulitin ko, every week, every week, every week.